Nagbabala ang palasyo na napupuruan ng ekonomiya ng bansa dahil sa mga nangyayaring gulo sa Senado. Sinegundahan naman yan ng ilang ekonomista. Paano raw nakakaapekto sa ekonomiya ang mga gulo sa politika? Alam mo, Jiggy, ayon sa mga economists at mga analyst na nakausap natin, itong gulo sa Senado hindi simpleng away politika lamang at hindi natin ito dapat ipagsawalang bahala dahil kahit paano magkakaroon ito ng epekto sa ating ekonomiya, partikular na yung sentimiento ng mga investor. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, ay isa ang politika sa mga isinasaalang-alang ng mga investor bago sila maglagay ng pera dito sa atin malaking dagok ito sa ating ekonomiya kung kakaunti lamang yung papasok na investments dito sa atin. Idagdag pa raw yung mga reformang dapat ay nasolusyonan na ng pamahalaan at hindi ito na nasusolusyonan sa ngayon dahil nga hindi nagkaka-quorum dyan sa Senado. Ganyan din ang pananaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Jiggy, ayon naman sa analyst na si Jonathan Ravelas, parang Desyembre pa lang o Nobyembre pa lang may agam-agam na mga investor na pumasok dito sa bansa dahil naman dito sa flood control scandal. At ngayon nga nagkakagulo dito sa Senado, posibleng mas lalo pang kumonte yung halaga ng dolyar na pumapasok sa atin mula dito sa mga foreign investors. Ito pwedeng mauwi sa lalong paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Narito ang pahayag ni Jonathan Ravelas. Kumbaga, medyo kinakabahan na yung mga market observers na parang itong political noise hindi nakakagawa ng trabaho ang gobyerno, lalo na in addressing the 5 Fs, yung food, fuel at saka freight, na that affects the peso, which is the foreign exchange, and yung widening fiscal deficit. At Gerard, sa paghina ng pagpasok ng mga investor sa bansa, ano magiging epekto nito sa atin, ang mga karaniwang Pilipino? Alam mo, Jiggy, domino effect nga itong nangyayari sa Senado papunta sa ating ekonomiya. Kasi kung mas mababa yung halaga ng piso kontra dolyar, syempre mas marami tayong pisong kailangang ilabas para lang makabili ng $1. So ang effect niyan, mas magmamahal yung presyo ng mga imported na bilihin, partikular na yung bigas at ang langis. Kaya ngayon pa lang ay sinabi na ng Bangko Sentral ng Pilipinas na yung inflation rate natin o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin ay maaaring mas tumaas pa nitong Mayo. So noong April ay 7.2% ang ating inflation. Ngayong Mayo posible raw na nasa 7.1 hanggang 7.9% yan dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, ng gulay at saka ng karne. Ayon sa Philippine Statistics Authority ay pwede raw na mas lalo pang magmahal yung presyo ng mga bilihin. Ngayon nagsimula ng magsidatingan yung mga bagyo dito sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ng Philippine Statistics Authority. Because of course may mga nasisira, may mga nadadamage na harvest at lumiliit yung supply. Yung transport natin as well as the housing, water, electricity, and yung ating LPG. So yun yung mga malaki yung contribution sa ating inflation. So dapat yun yung ma-monitor at ma-mitigate yung price increases. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.